Ay, magandang hapon, no. Maraming salamat do sa naging concern na sa sakit ko medyo okay naman na. Salamat to. Minum nga lang ako ng vitamin C. Tsaka yung para sa lagnat. Ganun lang. Nagka-interest lang ako dito sa vlog na to, no. Bigyan lang ho natin ng reaksyon. Hanggang ngayon ayaw tumigil tong mga to. Pakinggan nyo. Meron pa konti ubo. May konting ubo pa. Ang kampo ni Bongbong Marcos sa mga katunggali nito sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2022 na lumaban ng patas. Si Eva Montero sa detalye ng balita. Matuto sana lumaban ng patas sa mga politikong kumakandidato lalong-lalo na sa presidential seat. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, Legal Counsel at Chief of Staff ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa panayam ng SMNI. Dinaya na nga ito noong 2016 at ngayon gusto namang i-disqualify. Dinaya na naman? Talagang ayaw nilang tumigil sa dinaya, ano? Ito, Hinihiling lang namin, matuto naman kayong lumaban ng patas. Dinaya nyo na. Hinihiling lang namin, matuto naman kayong lumaban ng patas. Sabi niya. Dinayaya nyo na si Bongbong Marcos noong 2016. Ngayon na naman, gusto nyo na naman dayain ang buong sambayan ng Pilipino ng pilit na pagpapatanggal ng kanyang pangalan sa balota. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Yun lang ang aming hinihingi. Lumaban lang kayo ng patas. Tigilan nyo na ang paninira. Instead, let's talk about nation building. Yun ang sabi ni Attorney Victor Rodriguez. Pakinggan natin. Bongbong Marcos noong 2016, ngayon naman, gusto niyong dayain yung buong sambayan ng Pilipino ng pilit na pagpapatanggal ng kanyang pangalan sa balota. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Yun ang aming hinihingi. Lumaban lang kayo ng patas, tigilan na ninyo yung paninira, at instead, let's talk about nation building. Hindi ho ba kaya pwedeng kasuhan tong mga ganito na nagsasalita ng ganito? Patas naman yung laban noong 2016, di ba? Bakit taga-akusa sila ng daya? O anyway, hindi naman nila napatunayan. At yun nga, Supreme Court, unanimous decision. Binasura yung kanilang petisyon na nadaya nga si Bongbong. Ibig mo sabihin, hindi na natin pakikinggan niya. Anong klase Supreme Court yan? Attorney ito, si Victor Rodriguez, saan tayo makikinig kung wala nang halaga sa kanila Supreme Court? Walang kwenta yung desisyon ng Supreme Court. Sinabi na nga ng Supreme Court, unanimous, walang dayaan. Ito pa rin. Salita pa rin ang salita na dinandaya. Ibig mo sabihin, attorney, sira ulo yung mga nasa Supreme Court. Ay, po. samantala naniniwala sa Attorney Rodriguez na propaganda lang ito ng mga dilawan. Aniya, walang tax evasion na naganap at walang findings ang korte ng tax evasion. Tiniyak naman ito na hindi sila nai-store. Walang findings ng tax evasion. Di ba guilty nga? Ito, puro ito yung pagkakalat ng malimbalita, no? Dokumentado ho lahat yung nangyayari kay Bongbong. Di ba? Guilty siya. Umapila sila. Pinaburan pa nga siya dahil tinanggal yung kulong. Pinagbabayad na lang, di ba? Umapila sa Supreme Court. Umatras sila. Tinanggap na lang nila yung desisyon ng Court of Appeal na magbayad na lang. Lord. Buo nagagambala dito, pero dahil sa ito ay kaso, kailangan pa rin nilang sagutin. Muli namang iginit ni Atty. Rodriguez na ang hangarin ni Marcos sa 2022 election ay para sa hinaharap ng bansa at sa mga Pilipino. Wala na umanong ibang layunin si Marcos kundi ang tuparin ang hangaring ito. Lahat naman ng kumakandidato mga boss. Yan lang sa salita.
Hangad nila ang pagbabago, hangad nila ang babangon, kahirapan, lahat ganyan eh. Sa salita. Sa gawaasan, si BP Robredo lang ang merong gawa bago salita eh. Di ba? Lord. Sa ngayon, sinabi ni Rodriguez na wala pa silang natatanggap na kopya ng petisyon na inihain sa COMELEC laban kay Bongbong Marcos. Nag-uulat ito sa Eva Montero, SMNI News. Yun. Attorney ka eh. Lahat sana ng mga abogado maniniwala kayo sa desisyon ng Supreme Court. Dahil napaka-ano ng Supreme Court. Napakalakas niya, pinakamataas na, supreme na, 'di ba? Hindi pa nila pinaniniwalaan. Lord. Samantalang meron diyang kaso, guilty sa Court of Appeal, guilty sa lower court, guilty sa Court of Appeal. Kagaya nangyari diyan kay Visconde. Pagdating sa Supreme Court, baliktad lahat eh. Kaya yan nga sinasabi ko, mga friend, mga boss. Bakit ganito ang klase ng justice system sa Pilipinas? Oo. Kasi nga, doon sa kaibigan kong abogado, nag-uusap kami. Kako, attorney, friend, pare, kako. Bakit ganyan, kako? Ang hirap-hirap kumuha ng hustisya. Nanalo ka sa lower court, aapila yung kalaban mo sa Court of Appeal, nanalo ka na naman, kaiyak ka. Tapos aapila na naman sa Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, sabihin ng Supreme Court, mali ang desisyon ninyo. Dismiss ang kaso. Di ka ako kay attorney, doon sa kaibigan ko. Para sinabi niya, attorney, lahat kayo, mga nasa Court of Appeal, mga nasa lower court, puro kayo tanga. Mali ang inyong naging desisyon. Di ba? Yun ang ano nun eh. Hindi naman sa ganun sabi nung yun ang attorney eh. Anong tawag mo dun? Bago makapag-render ang isang judge, maski na sa lower court o sa Court of Appeal, maano eh. Hindi basta-basta kagaya sa kay Visconde Massacre. 154 pages yata yun na desisyon. Kaya yan eh, ang problema natin mga boss. Pag wala kang pera sa korte, tapos ka na eh. Buti na lang, mayroong mga lawyers na talagang hindi pwedeng. Pero yun nga, ang korte na kayang manipulahin. Ito isang maliwanag pa sa sikat ng araw, itong mga nangyayaring ito, pwedeng manipulahin pala ang korte ng pera. Diba? Sandali, ito pa isa ha. Pakinggan na ito. BBM stated under oath in his COC that he was eligible to run for president when in fact he was not eligible to run because following his criminal conviction in 2001 for violation of the tax code, he was disqualified from holding public office under two separate and independent laws. The first law is Section 12 of the Omnibus Election Code, which provides that any person convicted of a crime involving moral turpitude shall be disqualified to be a candidate and to hold any public office. Such disqualification is removed after the expiration of a period of 5 years from service of sentence. If the penalty is only payment of reparation and fine, the convict is deemed to have served his sentence upon full payment of the reparation and fine.
The second law is Section 253 of the Tax Code, which mandates that a public officer shall be perpetually disqualified from holding any public office, to vote, and to participate in any election if he is convicted of any crime penalized by this tax code. Because the law says any crime, it is immaterial whether or not the crime involves moral turpitude under the tax code. It is also immaterial if the rest of the sentence imposed by the court has been served, as the disqualification takes effect immediately upon finality of the judgment. The perpetual disqualification under Section 253 of the tax code takes effect immediately upon finality of the judgment of conviction, which in BBM's case took place on August 8, 2001, when the Supreme Court granted BBM's withdrawal of his appeal. In short, starting August 8, 2001, BBM was already perpetually disqualified from holding any public office, from voting, and from participating in any election. Ayun po, ibig sabihin, Justice Carpio po to. Nung pa palang 2001, perpetually disqualified na siya in running, and maski na bumoto, hindi na pwede. Justice Carpio nagsasalita eh. Wala naman sigurong kaso to, nakapag-retired to eh. Ibig sabihin, matinong justice to. Wala siyang walang problema dahil retired na siya. 'Di ba? Mga friend, hindi ko maisip tong na to. Nangyayari na to sa Pilipinas na to. Ipinipilit nila yung no? Pinipilit nila yung mali. Meron pang isa eh. Kaya mahaba-haba, pero tignan natin ha. Palang paulit-ulit na paninira ni Manny Pacquiao laban kay BBM sa di umano'y nakaw na yaman ng kanilang pamilya. Kahit pa tahimik at tila hindi na pinapatulan ni Bongbong Marcos ang naturang isyu, ay pinagtatanggol naman siya ng kanyang mga taga-suporta. Dagdag panigadon, sul-sul lamang ito ni Coco Pimentel kay Pacquiao na siraan si Dagdag panigadon, sul-sul lamang ito ni Coco Pimentel kay Pacquiao na siraan si BBM upang lumipat sa kanya ang mga taga-suporta nito. Bigo ang kampo ni Manny Pacquiao sa kanilang adhikaing pabagsakin si BBM dahil patuloy na tumataas ang bilang nito at laging nangunguna sa lahat ng survey sa buong bansa. Narito ating tunghayan kung paano banatan ni Attorney Larry Gadon ang di umano'y kabubuhan ni Manny Pacquiao at ng kanyang grupo. Wala namang pumapansin na sa ganyan. Kaya lang ako hindi ako makatiis, kaya ako naglabas ako ng isang video vlog na sinasabi ko na si Manny Pacquiao idol ko talaga si Manny Pacquiao at ako'y hangang-hanga dyan. Kaya lang kung sa pagka-presidente hindi naman siya pwede kasi kulang ang kanyang kaalaman, ang kanyang edukasyon, ang kanyang kulang daw ang kanyang kaalaman, ang kanyang edukasyon. Ayon dito, rin ito eh, aplikante rin ho ito ha, mga boss. Itong siga doon, aplikante rin ho ito sa pagka-senador. Ito yata yung tawag dito, malapit na madisbar. Pero suspendido pa lang siya sa ngayon ha. Experience, ang kanyang lalim na pag-iisip sa lahat ng mga bagay-bagay. Si Manny walang nalalaman yan except yung boxing. Kung matatandaan mo noong ini-interpellate siya ni Senator Drilon at noong meron siya gina-justify na yung pag-increase daw ng ad valorem taxes, sinabi niya, let's add the increase. So,
pwede ka ba naman magkaroon ng ganyang presidente, no? Hindi ko nilalait o nililibak si Manny. Kaya lang, dapat naman ay lumagar tayo sa Hindi pa niya nilalait yun, ang lagay na yun, no? Pakinggan pa natin. tamang kalagyan, ipapahamak mo naman ng Pilipinas, ang sambayan ng Pilipino, kung ang magiging presidente ay kagaya ni Manny Pacquiao. Nakita mo nga, hindi siya makapagsalita ng tama. Hindi siya kahit may advisor pa yan. Kung yung mismong ina-advise sa kanya, hindi naman niya nalalaban, hindi rin, wala rin lalabas na magandang salita sa kanya. Lalo na sa gawa. Dahil ang presidente ay ang pinakahuling nagdidesisyon sa mga bagay-bagay. Kahit na 5,000 ang advices mo na nakapaligid sa iyo, kung ikaw mismo ay hindi mo naiintindihan yung bagay, hindi ka makakagawa ng desisyon. At saka yung sinasabi niya na ibalik yung mga nakaw na yaman ng mga Marcos, na mag-sorry, ganyan, lumang tugtugin na yan. Sigurading turo lang sa kanya yan ni Coco Pimentel Dahil alam niyo naman si Coco Pimentel, yung kanyang ama ay founder ng PDP Laban at yan ay laban na laban kay Marcos. Dapat niyang maintindihan, lahat ng kaso na mga nakaw na yaman na sinasabi nila ay na-dismiss na. Sa kabila ng lahat na ang sandigan... Tama na. Gadon. Ay bahala na ho kayong mga friend, mga boss. Kung tatanggapin nyo itong aplikante na to sa pagkasenador, to si Gadon, no? At yun nga, ay sa kanya, mahina at wala raw nalalaman si Pacquiao. At baka raw mapahamak pag si Pacquiao naging presidente. Ha? Si Bongbong ba? Ano ba alam? Sinabi na nga ni Digong, di ba? Wala yan. He is a weak leader. May bagahe yan. Paulit-ulit. Hindi raw naiintindihan ni Pacquiao. Ganon. Si Bongbong ba naiintindihan? Yun nga lang sa West Philippine Sea. Ipapasa niya sa ICC. UNCLOS pala yun. Paulit-ulit yun, ha? ICC siya ng ICC, di ba? Okay lang kung ICC. ICC. Ano pala, UNCLOS? Sa UNCLOS pala? Hindi. Hanggang sa natapos na siya, ICC siya ng ICC. Di ba? Doon sa issue sa West Philippine Sea. ICC. Hindi niya nga nabanggit yung UNCLOS Diba? Yan ho ang to Itong mga tao na to. Anyway, hindi na ho pinaniniwalaan na yan. Hindi na ho pinaniniwalaan yung mga yan. Salita na lang ho sila ng salita. Talagang pinipilit nilang buhatin at pangalandakan na sinasabi niya diyan na wala raw napatunayan na nagnakaw ang Marcos. Ano yung na-recover? Na wala raw na ipanalo lahat daw ng kaso na dismiss doon sa issue ng pagnanakaw. Yun ang mga sinasabi nila dyan Di ba? Narinig nyo? Hindi ko na tinapos. Mahaba pa yan kay Gadon na yan. Sus Mariano. Hindi ko na tinapos. Yun lang ang yun lang ang medyo madali-dali ng yung iba-iba na Nalagang kung mahina-hina ang mo, na ikaw na boss, ibibilib ka dahil maganda nga bukadura Kakala mo totoo. Anyway, marami naman na nagigising na tao na alam nyo kung itong mga trolls na to nagawa nilang ipapako ang Panginoong Hesus. Sa ngayon hindi. Kasi nung si Jesus Christ, nung napako siya, isa lang yung lugar At doon lang sa lugar na yun, doon lang tinanong lang ni Pilato
kung sinong gusto palayain. Kung ito si Barabas na kriminal o ito na-manipula ng trolls. Di ba? Kaya napako yung Kristo. Ito hindi nila mamanipula. Ito buong mundo to eh. Oh, buong mundo. Oh. At nung panahon na yon, ang kakampi ni Kristo konti lang. Ilan lang nga eh. Mas malakas sumigaw yung troll eh. Oh, Pre Barabas eh. Oh, ngayon hindi. Hindi. Lumalaban ho ang mga taong bayan na. Parang people power na nga, sabi ko, di ba? Palaki ho ng palaki. Ang nasasakop. Buong mundo ho to, halos lahat ho. Meron mang troll na nagkalat sa iba-ibang bansa, pero kukunti lang. Mas marami ho yung naniniwala kay BP Robredo na mas karapat dapat siya maging Pangulo ng Pilipinas. Totoo naman wala namang iba. Maski na anong gawin nila, matibay ho talaga si BP. Oh. May determinasyon, may tiwala ang tao, nasa kanya na lahat Oh. Ina, ama ng kanyang mga anak, napalaki niya ng mabuti. Napag-aral niyang mabuti ang kanyang mga anak. Nakatapos naman yung mga anak. Lahat mabubuting mga anak. Simpleng pamumuhay. Oh, pakinggan niyo mga troll. Oh, para alam niyo sinasabi niyong dinaya kayo. Oh. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa kawalan ng merit, ibinasura ng Korte Suprema ang electoral protest si dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Unanimous po ang desisyon ng 15 maestrado na umupo bilang miyembro ng Presidential Electoral Tribunal. Ang petisyong yan ay nag-ugat matapos matalo si Marcos sa dikit niyang kalaban sa pagka-vice-presidente na si Robredo noong eleksyon 2016. Narito ang patutok ni Tina Panganiban Perez. Matapos ang halos 5 taon, ibinasura na ng Korte Suprema na umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal ang electoral protest na inihain ni dating Senator Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Unanimous ang desisyon ng 15 maestrado. The Supreme Court, sitting as the Presidential Electoral Tribunal, unanimously dismissed the electoral protest filed by former Senator Bongbong Marcos Jr. against Vice President Leni Robredo. Out of the 15 members of the tribunal who were present in today's meeting, I was informed 7 members fully concurred in the dismissal, while 8 concurred in the result. Inihain ni Marcos ang electoral protest noong June 29, 2016, isang araw bago formal na umupo sa pwesto si Robredo para hingin sa PET na siya ang ideklarang panalo dahil maanomalya raw ang pagkapanalo ni Robredo. Ang nakuhang boto ni Marcos sa eleksyon 2016, 14,155,344, habang si Robredo, 14,418,817. Ang lamang ni Robredo, 263,473. Sa kanyang electoral protest, may tinawag si Marcos na 3 causes of action. Ang una, na kompromiso niya ang automated election system kaya hindi ito pwedeng pagkatiwalaan sa pagdedeklara kung sino ang nanalo. Ibinasura ito ng PET dahil wala itong saysay. Sa pangalawang cause of action, hiniling ni Marcos ang revision of ballots o Ganun pala. Di dapat lahat na nung mga nangyaring resulta ng eleksyon kaduda-duda na sana lahat yun. Bakit yung sa busy lang? Diba? anong bilangan sa mahigit 36,000 na clustered precincts, kasama ang mahigit 5,000 sa tinukay ni Marcos na pilot provinces ng Iloilo, Camarines Sur at Negros Oriental. Pero nang matapos ang bilangan, lumaki palalo ng tinatayang 15,000 ang lamang ni Robredo kay Marcos.
Sa pangatlong cause of action, hiniling ni Marcos na ipawalang bisa ang resulta ng eleksyon sa pagka-vice-presidente sa Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan dahil nagkaroon daw ng terorismo, pananakot sa mga botante at pre-shading ng mga balota. Pero sabi ng COMELEC sa PET, walang failure of election sa mga nabanggit na lalawigan. Si Associate Justice Marvic Leonen ang member in charge na siyang namuno sa pagdinig ng PET. Sa press conference ng PET, unang inanunsyo ang desisyon kaya't wala pang formal na pasabi sa mga kampo ni na Vice President Leni Robredo at dating Senator Bongbong Marcos. The deliberations of the tribunal is highly confidential. So this is our announcement. So this is the first time that we're announcing this. The parties will be provided a copies of the resolutions. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mantakin nyo yung mga bros. 15 pala yung nagdesisyon na unanimous ng mga taga Supreme Court. Tapos sasabihin lang ng attorney ni Bongbong na dinaya pa rin. Ibig sabihin, pati yung Supreme Court nakihalo sa pandaraya. Naman. Sa nakaraang eleksyon, pumabor lahat, yung 15 mahistrado, sa pandaraya ni BP Robredo. Nakakatawa kayo Oo. Dapat sana, no? Itong mga ganitong klaseng abogado na hindi naniniwala sa desisyon ng Supreme Court, dapat dinidisbar ng mga to Supreme Court, hindi nyo pinaniniwalaan yung desisyon ng Supreme Court. Ano kayong klase abogado? No? Napakahirap yata bago ka maging justice ng Supreme Court. Di ba? Mga attorney, ano bang sa palagay nyo? Hindi ako abogado, Hindi rin ako nakapag-aral masyado. Hindi ako nakapagtapos. Pero naniniwala ako sa Supreme Court maski pa paano. Supreme nga Di ba? Mantakim kagaya ngayon. Ewan ko kung paano gagawin ng Supreme Court pag nakarating itong disqualification case na to sa kanila. Kasi yun nga kay Atty. Recto, meron pang COMELEC en bank. Hindi lang yung kay Guanzon. COMELEC en bank, tapos pupunta pa ng Supreme Court, kaya matatagalan pa yan. Sabi, di ba, ni Atty. Enzo Recto. Kaya lang, ano magagawa natin? Paano? Sige. Mga boss, kung ang pag-aaralan ng ebidensya, malakas ang ebidensya na talagang hindi makakatakbo si Bongbong. Dahil ayon nga kay Justice na naman, Antonio Carpio, nung pa dapat 2001, hindi na yan nakakatakbo sa any position sa gobyerno. Sabi niya, di ba? Pinarinig ko naman sa inyo. Hindi sa akin mahirap nagmamagaling Kaya lang, mga justices po yan nagsasabi. Kaya nga yan, Supreme Court, yan ang pinaka-pinal na desisyon. Kaya niyang baligtarin lahat ng desisyon ng lower court saka Court of Appeal. Kaya talagang supreme sila. Tapos sasabihin, hindi kayo naniniwala. Ay nako, Torne. Hanggang ngayon, pinagpipilitan mo pa rin, Torne. Nanadaya nga yung kliyente mo. Ito namang isang aplikante. Ano ba itong mga aplikante natin na to? Lumaban ng parehas. Kayo, sino ba hindi lumalaban ng parehas? Paano? Hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo. Yun. Hindi yung parehas naman yung laban, di ba?
Nung nakaraang eleksyon, oh, talo nga yan eh. Oh, talo nga si Bongbong kay BP Leni. Oh, natalo si Rojas kay Duterte. Oh, nagreklamo ba si Rojas? Oh, administration candidate pa yan. Oh, bumaba siya ng mahinahon. Wala. Tapos, sa vice presidential race natalo yung protesta. Talaga kayo. Only in the Philippines talaga to, no? Oo. Diyos ko. Meron pa isa. Yung si Kulangot. Si FLM. Bah, makakatakbo nga yata senador. Ang buwang. Ewan ko Comelec. Di ba kayo nagnunood na SOCMED? Victor Lorenzo, Chief Victor Lorenzo. Hindi naman si FLM yan. Ikaw na nga nagsabi. Peke yan, di ba? Oh, ba't hindi makialam si Victor Lorenzo at tawagan niya Comelec na ano ba yan? Paano, ba't nyo pinayagan tumakbo yan? Ang daming kaso niyan. Kaya po kayo. Pucha, meron pa pala. Ay nako, anong katangahan nito? Grabe. Ang tawag ni FLM sa mga nagpapalipad. Super chatters. Yung mga nagbibigay na super chat. Super chatters. At tayo kay FLM, pula naman na ipakulay nyo. Puro wag yung blue. Para sipag-sipagin daw siya mag-shout out. Wala na. Nanghihingi na ng talaga. Wala na, palipa. Tinanggal na raw niya si sabi nito si FLM. Tinanggal niya si Asay at 4 yata. Sa pati si Luan. Piñano, tinanggal niya na rin. Ewan ko isa. Si Victoria. Victoria. Dahil kinakapos na raw sa budget yung trilyonaryo. Talaga kayo? Oy, mga OFW hindi kayo nadadala ang tatanga nyo, totoo. wala kayong kasing tanga, Ay nako. Trilyonaryo. Nagtatanggal na ng empleyado. Ayoko na sanang banggitin yan napanood ko na naman kanina Taragistado. Meron pala silang super chatters. At basta malakas ka magbigay na super chat, parati. Shout out. Wala ka ng puta. Ay, makakapagmura ka ng ewan. Mga friend, kayo na mga bossing, mulat nyo yung mata nyo. Mulat nyo yung mata nyo. Ipinipilit neto, tong grupo nitong CBBM na talagang walang kasalanan ng Marcos. Na hindi nagnakaw, hindi. Ano yung na-recover? Na lahat daw ng kaso, na-dismiss. Sus Mariosep, itong mga to. Oy, mga bossing, hindi naman kayo tanga, Hindi naman kayo bulag. Hindi naman kayo bingi. Nakikita nyo naman, At yung mga, kung ano yung naging biktima ng martial law, nung araw, mga lahat-lahat, siguro may nabubuhay pa. Marami pa naman. Sa akin, hindi ako binata na rin ako niyan. Martial law na yan. Galing na ako ng Saudi. 80 to 84. 86 na yan Oo. Yan martial law, di ba? Nandito na ako sa Pinas. Hindi nga ako niyan. Dahil, ordinaryong tao lang naman ako. Hindi ako kasama niya sa mga rally na yan. At yun nga, may mga nakitang tinayo. Kaya nga lang, yun nga, nagkabaon-baon sa utang. Yun lang ang alam ko. May mga tumayo. Ay, teka, anyway, Baka namumroblema. Kung pwede lang, namumroblema kayo sa mga ospital, punong-puno na Hindi kaya pwedeng i-convert ng, ewan ko, yung
Cultural Center of the Philippines. O Folk Arts Theater, hindi na ho na yata ginagamit. Di ho ba? Baka pwede nyo nang gawing dagdag na ospital, pansamantala man lang. O, baka lang po Di ba? Mga friend. At marami pang gusali yata na naitayo na hindi naman na ginagamit. Na pwedeng gamitin paglagyan ng mga pasyente nitong COVID. Malaki-laki rin ho yan. Yung Cultural Center, yung Folk Arts Theater. Baka po pwede. No? Ay, Lord. O yung Twin Mansion. Wala naman lang tao dun. Baka ho pwedeng i-convert nyo na ho yung kung anong mapapakinabangan ng mamayan. Dahil ho itong, wala na nga, sabi nyo, kulang na ho yung ospital, espasyo sa ospital. Shout out po sa mga kakamping, mga kabunyog, oo. Team Alapaap, shout out to sa lahat, salamat to sa dumarami-raming subscriber, no? Mga boss, wag ho tayong yung mga trolls na yan, wag ho kayong sa bagay marami namang nagigising. Talagang marami na lahat ng nga pinagsasabi nila ay wala na. Yun yung sinasabi na hindi ho lumalaban, hindi ho umiimik si Bongbong, wala ho siyang mailalaban dahil lahat nga ho ng mga sinasabi naman ng kanyang mga totoo. Wala naman hong peke, lahat ho dokumentado. Pero yun nga. Pero palagi ko hindi mangyayari. Oo. Kasi nga, si BP Lenny, para sa akin niya, tadhana niyan na talagang pinili siya ng Panginoon para dito sa sitwasyon na to. Talagang grabe na. China na ho, magiging China na talaga ang Pilipinas. Pagka hindi si BP ang napwesto. Totoo yan. Sana nga, maging instrumento ng Panginoon itong si Antonio Carpio, si Justice Carpio, at saka itong mga justices pa na nasa Supreme Court na hawak nitong disqualification case ni BBM. Oo. Kasi talagang mahirap kung kontrahin yan. Oo. Batas po yan na talagang dapat siya ma-disqualify ayon sa legalidad ng batas. Kaya yan bali ang sasalikwatin yan, pag yan hindi na-disqualified, sinalikwat ng Supreme Court ang batas. Yun lang po yan. Magandang hapon po. God bless Philippines. Sana, itong mga nandito sa grupo nito, ni BBM na to, huwag nyo nang pag-isipan pa. Dito na lahat. Sa nasa grupo ng tama kay Vice President Leni Robredo, yun na lang ang ilagay ninyo sa balota. Same feather flocks together. Tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Ganun lang naman kasimple. Hindi mamumunga ng mangga ang santol. Ganun lang kasimple, mga bossing. Hindi kailangan masyadong maraming napag-aralan upang maunawaan ninyo yan. Tell me sabihin mo sino mga kaibigan mo at siguradong yun din ang kaugali mo. Tagalog na po. Mga bossing, hanggang dito lang po. God bless Philippines. Sana matapos na to. Ilang buwan na lang naman.
matatapos na. No? Yun nga ho, mag-ingat po tayo. Masama amoy. Baka ho talagang magkaroon ng puwersahan to. Hindi baka, parang sigurado na na talagang magkakaroon ng puwersahan to. Pero sana nga, yung mga justices natin, sumunod sa batas na sila rin ang lumikha. Di po ba? God bless.